paki-subscribe na rin sa mga hindi pa naka-follow at naka-subscribe sa Donmar TV na laging mga nanonood dito, no? Mag-subscribe na para you are always updated at yung mga cellphones ninyo ay ma-notify kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay muna tayong i-subscribe ang Donmar TV. Subscribe. Ready? 1, 2, 3, go. Ayan. Nakasubscribe na ba lahat? Check. So, simulan na natin. Okay? Unahin muna natin itong masamang balita na ibanalita ng News 5 na ito parang foreign website hawak ng Pilipinas ang corona sa pinaka-worst na airport dito sa bansa. Mainly itong itong Ninoy Aquino International Airport. Nakakahiya po ito ha. Nakakahiya po ito sa Administrasyong Marcos sa totoo lang. Wala naman tayong ibang pagbibintangan kundi sa panahon po ni former President Duterte, pinuntahan niya dyan di ba? Heto, ibabalita natin ito kasi mahalaga ito na malaman ng taong bayan na ganito po ang style ng government natin. Play! Worst airport pa rin daw ang NAIA base sa pag-aaral ng isang foreign website. Ang pangako naman ng pamunuan ng paliparan sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Naalala niyo ba ang kontrobersyal na surot sa NAIA? Meron pang ang naispatang daga. Surot, daga, yan ang surot at daga. Yun ang mga sasalubong doon sa NAIA. Sinasalamin yan ang level ng kalinisan sa ating airport. Kaya naman, hindi katakatakang NAIA pa rin ang may hawak ng corona bilang... Grabe. Grabe naman itong News 5. Hawak talaga ang corona. Parang Miss Universe ba? Ha? Ay naku, nakakahiya ito guys. Ikaw, Bongbong Marcos, ganito ba ang legacy ng Bongbong Marcos? Di ba? Wait muna kasi biglang ang cellphone ko, biglang nag-ingay. Ito. Alam mo ba, Presidente Bongbong Marcos, if you are proud of this, kami hindi. Tumaas yung moral ng Pilipinas nung time ni former President Duterte. Pero anong nangyari ngayon, Bongbong Marcos? Surot, daga. Ha? Yan ba ang ipinagmamalaki mo, Bongbong Marcos? worst airport. Base yan sa foreign website na Compare the Market. Number 1 sa pinakamagandang airport ang kapitbahay nating Hong Kong. Sunod ang Singapore, Tokyo, Japan, Incheon, South Korea, at Hamad Airport sa Qatar. Imagine that one ha. Nangunguna po ang Hong Kong. Okay? Ang score po ng Hong Kong is 9.44. I don't know about the statistics kung paano nila ito grinado, no? Nag-grade sila. Pero imagine that one, yung Hong Kong 9.44. Yung sa atin 0.24. Zero. So buti pa nga may 24 kung ako yung paggraduhin nito, negative ito. Di ba? Tingnan mo, the only airport na ang sasalubong sa inyo surot at daga. Nakakahiya naman ito, di ba? Marami pang kakaining bigas para maging ganyan ang NAIA. Anong maraming kakaining bigas? Wala na nga ang bigas. Sobrang mahal yung bigas dito sa Pilipinas. Walang kakainin na bigas. Mahal ang bigas. Na pang 60 sa listahan. Pinagbasehan ng score ang Google Review Ratings, efficiency, accessibility, kalidad ng serbisyo, kalinisan, flight report, at rating sa Skytrax na isang airport rating and ranking system. Lumalabas na NAIA ang may pinakamababang kalidad ng... No, imagine that one. NAIA service rating 6.1. Hoy, ano na ba to? Ikaw, Bongbong Marcos, kung wala naman talaga akong ibang... Alam kong may pagkukulang dyan sa mga tauhan ng NAIA. Pero hindi sila takot sa presidente natin. Yan ang tatandaan natin.
Hindi sila takot. Kung hindi sila takot dito, wala. Basta lang makapagtrabaho. Hihingi ng sweldo. Wala silang pake. If only our president concerned siya sa moral ng bawat isa nating Pilipino, dapat pinagtuunan niya ng pansin nito. Marami pong mga dayuhan na pumupunta dito, ang una nilang makita, ito ng daga at surot. Anong klaseng gobyerno ito? Serbisyo. Kaya naman, nagtanong-tanong kami sa mga pasahero sa NAIA kung ano ang gustong baguhin sa ating paliparan. I hope just the Wi-Fi will improve and in the international. Yung Wi-Fi raw, Mr. President, mahina yung Wi-Fi. Syempre, sa generation natin ngayon, no? Hindi naman talagang noon, parang hindi lang ganyan ka-importante yung Wi-Fi. Ngayon, importante na eh. That is already used for means of communication. Okay? Kung meron man tayong i-research ng kaunti doon sa loob ng airport o meron man tayong trabaho na dapat nating doon ipagpatuloy. Kasi considering na itong mga paliparan na ito, maraming mga businessmen rin ng mga pumupunta dyan, di ba? While you are on the trip, pwede mong mag-laptop ka doon. Siyempre, ipagpatuloy mo yung mga trabaho mo. Kahit man lang Wi-Fi, hindi nyo maayos-ayos, di ba? So anong tawag nyo dito? Palengke ba ito? Hindi mo ito palengke, di ba? Airport po ito, paliparan po ito. Bakit walang Wi-Fi? International airports, the moment you arrive by the land, the Wi-Fi is very fast. Mainit na sa labas, mas mainit pa sa loob. Mainit sa labas, mas mainit pa sa loob. Anong klaseng airport ito? Nakakahiya talaga. So, ganyan po ang branding ng Marcos administration. Kung mas mainit sa labas, mas mainit raw sa loob. Sa Manila International Airport Authority, target nilang burahin ang bansag sa NAIA bilang worst airport. Pero binigyan din nilang hindi ito agad na maisa sa katuparan, bagamat ginagawa na ng paraan. Nagbabalita mula sa Frontline. So, that is the reality. Okay? That is the reality. Hindi na natin yan maiaalis na nakatatak na po sa foreign website. God must be dead, God must be dead. God must be dead, God must be dead, God must be dead. Si Don man, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may saysay. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at Kalsada. Bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Marang gabay mo sa katotohanan.
nakalaan. Laging updated sa kwento politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Don Mar TV ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV tayo magkakaisa.